Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today tara pag-usapan nga natin ang 17 conditions daw ni Pastor Kibuloy. Actually, as of today, may mga tao na pong mga nag-react. Isa na nga po dyan si Atty. Libayan kagabi. Nag-react na rin of course dyan si Direk Freddy Valera. And ngayon lang po, 6 minutes ago, nakita po natin yung video ni Atty. Claire. Okay. Doon sa mga nakapanood na po kay Atty. Libayan kagabi, definitely, ang masasabi natin dyan is itong mga conditions ni Pastor Kibuloy, okay? Kung desperado talaga itong si Hontiveros para kagatin niya ito. However, sinagot na to rin ni Hontiveros. Pero pakinggan natin yung ibang part ng mga nabanggit dito ni Atty. Libayan, ni Atty. Claire, at saka ni Direk Freddy. And then I'm gonna give you my take on this one. Oops. Sorry. Change muna natin yung there. Check it out before watching this. Go there. Pero mga kabatas natin, spoiler alert, no? Out of the 11, parang dalawa lang yung posible. Ngayon mga kabatas natin, sinabi ko rin na in every discussion, in every attempt to amicably come up with something that is acceptable to both parties, mga kabatas natin, yung intention ng isang tao ay makikita sa kanyang mga kondisyon. Paano yon? Parang for example, mga kabatas natin. Nag-agree ba kayo sa sinabi ni Atty. Libayan dito? Ako, oo. Oo. Bakit? Kasi, gaya nga rin sinabi ko, etong mga conditions ni Pastor, achievable naman yan kung tutuusin. Kaya namang gawin yan. Yun kung desperado ka na madala mo talaga si Pastor Kibuloy sa loob ng Senado. Okay? So, both intentions yan eh. Intention yan ng mga taong gustong bitbitin sa loob ng Senado si Pastor, at saka yung intention din ni Pastor na ito yung mga imposible kong kondisyon. Ngayon ko talagang ganun mo gusto ma-pursue. Nabitbitan ako dyan sa loob ng Senado. Then ito ang mga kondisyon ko. Maniwala man kayo sa hindi, habang pinapanood ko tong video ni Atty. Libayan, I'm very sure hindi lang si Pastor Kibuloy ang nakaisip niyan. May mga taong nag-suggest sa kanya niyan. Okay? Kaya, tingnan mo kung pupunta tayo dito sa video ni Atty. Claire, sabi niya rito, big joke. Totoo nga naman, katawa-tawa to, di ba? Balikan natin si Atty. Libayan. Alam niyo naman, si Raffy Tulfo ang daming final na kaso sa akin, di ba? Tapos mamaya, nakita niyo naman, sabi ni Raffy Tulfo doon, no? 200 million daw yung damages na gusto niya. Ngayon, kung pupunta kami, no, sa korte, tapos tatanungin siya, o ako, o siya mag-uusap, tapos tatanungin siya ng judge, JDR, kunwari, sige, para magka-areglo kayo, magkano sa tingin mo ang pwedeng ibayad sa'yo ni Atty. Libayan para masettle na tong kaso sa inyo? Sasabihin niya, 200 million. Alam mo, tatawa ka na lang. Kasi you know for a fact already that his intention, no, is not to actually settle the case. His intention is actually giving you an absurd condition. And of course, hindi din naman ako makikipag-settle. We were asked already actually by the court. At doon sa mga unang kaso, no. And I said I will not settle if it requires anything it requires me doing anything, no, for them to drop the case. Parang ganon. So parang ganito rin.
Parang ganito rin. Your conditions will actually manifest or show your intention. Okay, sino sa inyo hindi nag-agree kay Atty. Libayan tungkol dyan sa kanyang statement? Diba? Oh. Punta naman tayo dito kay Direk Freddy. Yan. Ngayon, ikaw dito pa lang. Ano naman po pinatatanggal? Ito na nga yung sinasabi namin Yung mga pagdinig at hearing. Actually, hinahanap ko tong hindi ko mahanap. So, magre-rely na lang tayo dito sa mga kaibigan natin. Na pinagdaanan ng mga nakaraang administrasyon na pinapayagan ng ganyan. Ngayon, pagdating sa'yo, papatanggal mo. What the Ito one thing na nabanggit kahapon ni Atty. Libayan while I was watching, ang mga resource person po dyan sa loob ng Senado ay hindi po nasasaklaw ng parliamentary immunity. So whatever it is, nasasabihin ng mga, what do you call that, ng mga resource person laban sa isang tao, pwede rin po kayong balikan. No? Gaya halimbawa ni Pastor Kibuloy, yung mga sinasabi laban sa kanya, o yung pag-aakisa kay Pastor Kibuloy, pwede rin pong magkaso si Pastor Kibuloy sa inyo. No? Wala pong poprotekta sa inyo. So kung feeling nyo po protektahan kayo ng mga senador na kumukuha sa inyo, na nag-invite sa inyo dyan, sila lang po ang protected ng parliamentary immunity while in session po dyan. No? May boundaries po ang kanilang protection. Okay? And dito, gaya nga ng sinabi rin kahapon ni Atty. Libayan, so nire-remind tayo na sisiguraduhin mo na kaya mong tindigan ang mga sinasabi. This mga resource person na may inaakusahan. No? Hindi lang pag-accuse against kay Pastor Kibuloy o kung kanino man. Whatever it is na sinasabi nyo nga po dyan sa loob ng Senado in against to anyone, okay, that can constitute cyber libel, then definitely pwede po kayo makasuhan. So you have to be very careful din. Okay? What the fuck? Anong tawag dyan, Senator Robin? Ang tawag dyan, demokrasya. Ganon. You see. Diba? Oh. Diba, isipin yung mabuti mga kaiksena, dito pa lang sa number 1, Wow! 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 Saan ka nakakita ng pinapasumon ka ng at lahat, may demand ka pa, may kondisyon ka pa, iba ka, pastor, ang lupit mo talaga. What the fuck? What the fuck? Correct me if I'm wrong. Yang mga witnesses na nagtatakip ng muka ay hindi labag sa batas. Ha? Yan sa pagkakaalam ko ay karapatan nila para sa kanilang personal, syempre, at seguridad nila. Agree naman tayo dyan. Kaya, pastor, utang na loob. Ano tong number 1 mo? Ha? Huwag mo sabihin dahil dito yan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ay, diba? Tayo. Ngayon, ayan, reveal your witnesses, your name and identity with recent valid photos, IDs, reveal the identity. Eto naman, hindi naman din ako nag-agree dito. Again, going back, sabi ko nga sa inyo, out of desperation talaga. Punta tayo sa number, ano yung number 3? May number 3 ba? Wala number 3. For a God, you must sign an authorized waiver of your immunity rights. Diba? Kasi may immunity nga ang Senado Tingnan natin. 5, do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. Well, sa mga napapanood naman natin, not unless alam na ni Pastor Kibuloy kung ano gagawin sa kanya dyan. No? Kabisado na kasi niya yung mga gawain niya. No limit of time for me to ask or answer questions. Well, meron talaga, Pastor. Wala tayong magagawa dyan. Kahit sila meron limit I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Well,
Again, as long as editing the right to personal cross, well, ito, hindi naman to allowed, no? Na mag-cross-examine ka. Kasi Senado nga yun. Ito na, babalik tayo sa sinabi ni Atty. Dibayan. Pinanood natin siya gabi. Hindi naman po possible yan, Pastor. We know that. You know that. Kaya sabi ko sa inyo etong mga condition niya is out of desperation kung kakagatin ni Hontiveros. You must reveal the real amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash at nakakaloka. Provide an authorized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government. Allah. Ito, very intriguing yung number 10. CIA, U.S. Embassy, State Department, security officers, blah, 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 from the government, Marcos government, to illegally arrest me through provisionary or extraordinary renditions that includes kidnapping and assassination with the assurance and written form that, pero no, to execute me corresponding to the reward of $2 million and that I am able to go back to Davao City without harm. Bakit kaya hindi pakita ni Pastor Kibuloy itong mga, kung sino man yung nag-feed din sa kanya ng ng info? Number 10. You must allow, okay, nandito na tayo sa you must allow. Sabi nga ni Attorney kagabi, napaka-imposible naman mag-fit yung 12 dyan. You must allow me to bring, again, alam mo, etong mga condition, para sa akin, parang he's being sarcastic na lang. Ito, totoo to. He's being sarcastic na lang because Pastor Kibuloy knows na siya ay pupunta sa Senado at hindi naman sa korte. It's just that, etong mga senador natin, as we all know naman, kung makaasta dyan sa loob ng Senado, akala mo kung sino mga judges Diba? Galing gumawa ang galing mag-accuse. Walang mga, what do you call that? Walang maipakitang ebidensya, puro lang pag-aakusa. Tapos pag hindi mo sinagot, iko-contempt ka. Diba? So, hindi ka na rin magugulat kung bakit ganito yung mga kondisyones ni Pastor Kibuloy. All expenses incurred from this trip, including private requirements and fees for accommodation and fibers, must be shouldered by your office. Now. Kasi abala yan This set of conditioning must be duly signed by the President of the Philippines and the Speaker of the House. Diba may kinalaman bigla si PBBM dito. Send to me the answer 2 days before the scheduled hearing with your signature. And 17. Failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance. Ano tayo dito kay Attorney Claire? Pakinggan natin yung sa kanya. Scriptwriters dito. Partner, ito tatalon ako sa number 16. Okay. In relation to 1 and 2. Sige nga partner, ano yung 16? Number 16, basa. Okay. Ang nakalagay sa number 16 ay sinasabi nga rito, send to me that written answers to this set of conditions 2 days before the rescheduled hearing with your signature. Yan. So, ibig sabihin, di ba, send to me that written answers to this set of conditions. So, doon sa 1 and 2, gusto niya nang makita, ma-reveal sa kanya 2 days before the scheduled hearing. Di ba? So, in other words, ipapadala sa kanya yung mga kondisyones. Itong 1 and 2. Yung muka. Okay. Na walang cover, no eyeglasses, no dark eyeglasses, no caps, no bonnets, or head covering of any kind. Saka yung true name and identity with recent valid photo IDs. So ipapadala ito sa kanya 2 days before. Diba? Nagpa-follow lang ako sa condition niya, partner. Hindi ito during the partner? Hindi. Kasi lumalabas dito, send to me the written answers to this set of conditions.
eh meron siyang utos dito na unmask and show the full faces of the witnesses. Oo. Diba? Oo. And the identity. Okay. Ito, partner. Sa number 1, unang-una kasi, sabi nga nila, meron naman talaga, di ba, binanggit natin before, na yung mga akusado, kasi hindi naman siya akusado dito, partner. Eh. Okay. Sa totoo lang, ha? So, hindi nga siya accused pa, Attorney Claire. But ang problema kasi, ang projection, is he is being accused already of something. Diba? Hindi naman sasabihin na constitutional right ko na dapat makita ko yung mga muka. Unang-una, hindi ka pa naman accused. And at the same time, wala ka pa doon sa hearing. So, pwede ka mag-request na malaman mo kung sino yung mga witnesses against you on the day of the hearing. Okay. On the day. Oo. Diba? Hindi yung prior. Before. Oo. On the day. Oo. Diba? Eh, di ba tandaan natin, partner, yung ibang mga witnesses dito, takot. Oo. Pero, sinabi nga dito ni Senator Risa Hontiveros, yung identity nila ay, alam, kasi nasa salaysay. May affidavit. So, yung totoong pangalan nila, nandun. Nasa affidavit. Oo. Pero, ang may alam lang, kung kanino mo na pinasa. Yung affidavit. Oo. Yung true identity ng witnesses. Oo. Okay. So in other words, partner, syempre, kung siya naman yung concern, I think pwede ka siyang humingi ng mga salaysay. Right niya yon. Okay. Right niya yon. Pwede pala siyang humingi, ha? Oo. Right niya yon. Right niya yon. Na malaman kung ano ang salaysay ng mga nag-aakusa sa kanya. Oo. So in other words, yung mga identity nun, alam nandun. Oo. Nandun. Saka partner, normally, pagkasalaysay, nire-require din kami na i-attach yung ID. Yung photocopy ng ID. So most probably, yung mga salaysay dito, baka may photocopy ng ID. Kasi hindi yan notaryuhan ng walang identity. Walang ID. Okay. Na isang notary public. So, ito ang hindi maganda sa number 2, mga kayubi. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Ano ang gusto niyang palabasin dito? Scriptwriters, gawang kwento. So, dito pa lang, sa number 2, alam mo na ang gustong tumbukin. Diba? Yeah. Na para bang, hindi totoo yan, mga kwento na yan. Ito'y gawa-gawa lamang. Parang gano'n. Oo, so, nakikita niya. I-reveal niya sa akin at yung mga photo ID nung mga gumawa nung kwento. Tapos yung mga witness niyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya ilan pa yung mga mukha nila. You know that. You know that those scripted narratives that they are reading are scripted. It did not come from them. It came from an author, one author for all of these accusations against me. So, nakikita mo na... Ang problema kasi dito, Attorney Claire, no? Meron na kasing history itong si Risa Hontiveros. 'Di ba? Pinagpo-filean nga ng reklamo yan, si Risa Hontiveros. Na pag siya talagang nagiging, I don't know, ano ba yung mga niya? Tingnan mo, kinasuhan nga siya ng dating Justice Secretary under PRRD. 'Di ba? Sino pa? Mga dating sumalang. Was it under her committee? May may mga history na talaga. Na questionable ang mga inaharap nito ni sa Farmally na lang, Attorney Claire, if you recall. 'Di ba? Ang daming naging issue sa investigation lang ng Farmally. At the end of the day, nagsampa ng reklamo ang mga taga-Farmally sa Supreme Court. Sino ba mga involved sa investigation ng Farmally? Excuse me. Nakesyo, ito daw si Hontiveros, nagbayad daw ng mga witnesses, blah blah blah, yada yada yada. Kaya alam nyo, reputation itself, sobrang sobrang importante yan Kaya ngayon, yung mga ginagawa ni Hontiveros, questionable. Kahit ako, I have a lot of doubts. Not because she's Hontiveros itself, ha. Okay? Wala yon. It's just that meron po siyang naging history na alam naman po nating lahat.
Diba? Sa pagkakaalam ko, may na-file na reklamo laban sa kanya for fabricating di umano, yung kanyang mga ng witnesses, blah, blah, blah. We don't know exactly. Yeah, na ano naman yan eh. Napanood naman natin yan sa mga news. Naging ng discussion yung ng Pharmally. So tumatak yun sa atin. Kaya di na imposible na mag-isip ng ganyan si Pastor Kibuloy. Diba? And again, paulit-ulit naman nating sinasabi that he's asking everyone, kung meron kayong problema sa akin, kung may nailabag ako sa inyo, magharap tayo sa korte, hindi sa Senado. At the end of the day, hindi naman, kaya ba ng Senate mag-impose ng kahit anong penalty? Kaya ba nilang ng judgment against sa isang tao? Yung bang ginagawa nila is judicial in process na pag natapos yung investigasyon, ano gagawin mo sa tao? Ano sasabihin mo? Tama ba ako doon? Dito pa lang sa mga utos ni Pastor Kibuloy, nakikita mo na hindi makatotohanan yung gusto mong kahilingan. 'Di ba? Hindi hindi ka tanggap-tanggap. Sa mga words na ginamit mo, hindi makikita yung good faith. Oo. 'Di ba? Siguro sasabihin ng iba na kung kinikilingan man si Pastor Kibuloy, good faith. Pero sa akin kasi, neutral ibig sabihin, nasa tayo hindi tayo kumakampi, neutral dapat ang tingin natin dito. Pero yung salita dito na nakikita ko, hindi siya in good faith. Oo. Pero partner, no? Okay. Yeah, gaya nga ng sinabi ko, Attorney Claire, no? Itong mga conditions ni Pastor Kibuloy, it is for me a condition na kung kaagatin nga talaga ni Hontiveros, desperado siya. Okay, desperado siya. Kasi tingin nila kay Pastor Kibuloy, big fish. That's one. Number 2, kung ito nga ay politically motivated din, at tatakbo nga di umano itong si Hontiveros in 2028 for a higher position like president maybe or vice president, niya to nakikita daw di umano, no? Sa opinion ng mga tao, na ito ay isang golden opportunity para ipakita ni Hontiveros yung kakayanan niya. Pero lumalabas para sa iba, no, na ito raw ay isang stupidity, na ito raw ay isang, it's just a show, it's just a drama, or what. Sinabi na ni Pastor Kibuloy, magharap tayo sa korte. Sabi rin ng mga abogado niya, magharap kayo sa korte. Doon patunayan nyo. Diba? Obviously, dyan sa mga condition ni Pastor, ayaw niya talaga pumunta. Kasi hindi niya nakikita yung need pumunta. Na hindi nga sinasabi sa atin na okay, kung pinapatawag mo si Pastor Kibuloy in aid of legislation, anong batas ang ginagawa ni Hontiveros para i-anchor nga niya yung pag-imbita niya kay Pastor Kibuloy as her own resource person. Diba? Oh. Ngayon, punta tayo dito sa naging pahayag ni VP Sara. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas.
Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Okay. May I just remind everyone, kinikriticize natin si Raffy Tulfo, programa niya o sa Senado, dahil mahilig siya sa trial by publicity. We don't like that. We even hate it. Because hindi naman siya nag-i-end sa isang or hindi siya nag-yield or walang result for justice. Mas nagkakaroon pa ng injustice against doon sa inaakusahan. Tama? Pero dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, hindi na tayo biglang nagiging iba kay Raffy Tulfo. We're becoming like him. Diba? We're becoming like him. Yung pagkaayaw natin sa gawain ni Raffy Tulfo, nagiging ganun din tayo. Diba nga sabi, may kaso na daw sa DOJ, then good. Hayaan nating lahat na ang korte ang magbigay sa kanya. Diba? Ng paghuhukom. Because they know better more than we do. Tayo kasi, nagiging na tayo eh. Dahil sa mga nangyayari, sa mga napapanood natin, sa nangyayari dyan sa loob ng Senado, we're getting used to being yung trial by publicity ng mga senador. Hindi ko isi-single out si Raffy Tulfo dito. No? Kumbaga, si Raffy Tulfo may natututunan man sa mga kapwa niya senador, yung mga kapwa niya rin senador, may natututunan sa kanya. Ang mga taga-senado, or most probably, not only the Senate, but even sa entire Congress, the upper house and lower house, they really thought that maraming Pilipino ang tatanga-tanga at bobobo-bobo. Tinatandaan po natin itong mga taong to. Diba? Na hindi na dapat umupo. Na sana, nare-respeto nyo yung separation of powers ninyo. Separation of powers between legislative at saka judiciary. Ang mga nasa judiciary, hindi sila gumagawa ng batas. Pero sila ang nag-interpret ng mga batas na ginagawa ninyo. At the same time, hindi kayo pwedeng tumayo, kayong mga nasa Congress. Hindi kayo pwedeng tumayo as mga judges. Some of you, nag-aral ng abogasya. Some of you, or most of you, or lahat kayo talaga, may mga legis team na karamihan sa legis team nyo ay talagang mga abogado. Diba? Kasi kung wala kayong legis team, wala kayong legal team, hindi kayo makagawa ng batas. Because sila lang naman ang tinuruan paano gumawa ng ganyan, hindi ba? Doon sa mga nagko-condemn kay Pastor Kibuloy, naiintindihan ko kayo. Pero let me just remind you. Yung bagay na hindi natin gusto na ginagawa ni Raffy Tulfo, yun yung ginagawa natin kay Pastor Kibuloy. Hindi ko po siya kinakampihan. Hindi ko rin po siya pinagtatakpan. Sinasabi ko, hayaan natin na ang mga korte ang maglitis sa kanya at hindi ang Senado.
Ulitin ko, wala nga binabanggit si Hontiveros na kung ano ang ginagawa niyang batas kung bakit niya kinukuhang resource person itong si Pastor Kibuloy. Pangalawa, kung kukunin niya in aid of legislation si Pastor Kibuloy as a resource person, bakit may mga witnesses against him? So ano na kayo dyan? Pseudo court? Diba? Huwag niyo sapawan ng mga korte. Meron palang ambisyon to si Hontiveros maging judge or chief justice. Di sana lumipat ka sa judiciary. Sana nag-aral ka ng abogasya. Or kung nakapag-aral ka man, ipasa mo yan. Ipasa mo yung bar mo, and then, probably kailangan mo mag-start sa baba kasi marami mga requirements para ikaw ay maging isang chief justice or justice man lang, lalo na kung ikaw mag-apply as a judge. Diyan pa nga lang, hindi ka napapasa eh. How much more ang husgahan ng mga tao? Ulitin ko, hindi lang naman nangyayari ito kay Pastor Kibuloy. Marami na pong taong dinala dyan sa loob ng Senado na hinusgahan. I remember, there's this one comment from coming from our viewers, netizens. Sabi nila, bakit nga ba nga? Eto, tama naman siya. Bakit nga ba si Pastor Kibuloy lang ang nililitis nila pagdating sa mga sexual abuse? Ang dami rin parang na-involve sa mga ganyan. Na halos wala nga ginagawa ang Santo Papa. Eto, nakasuhan na. May mga kaso na to mga paring to. Nililitis na sila. Samantalang si Pastor Kibuloy, diba? Ang pag-file man ng kaso na dismiss o ngayon na overturn, then doon na lang tayo yun na lang antayin natin. Yun ang abangan natin, tingnan natin. Kung kaya ngang patunayan ng DOJ na nagkasala si Pastor Kibuloy. Sana, ma-remind tayo kung ano yung mga bagay na ayaw natin ginagawa ni Raffy Tulfo. Huwag po natin gawin yun sa iba. Ulitin ko, hindi lang ito para kay Raffy Tulfo. Hindi lang po ito para kay Pastor Kibuloy. But anyone po. No. Wag na po tayong sumakay dun sa mga trial by publicity ginagawa. Nakikita naman po natin kung gaano ka-cheap yun, di ba? Elevate po natin. Alam niyo po, ang pagiging cheap, wala naman po yan sa mayaman o mahirap eh. Wala po yan sa estado ng buhay. Nasa definition po yan ng pagkatao natin. Kung gusto natin magpaka-cheap at pumatol sa mga trial by publicity. Diba? Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-share nyo na rin yung thoughts nyo. Diba? Let us follow the rule of law, not by men.